merkado. Totoo po ba ang binibintang nila sa inyo? Uulitin ko po ang tanong. Bilang Chanito Mercado, totoo po ba ang binibintang nila sa inyo? Uulitin ko po ang tanong. Totoo po ba ang binibintang nila sa inyo? Hindi po. Na-inspire po ako sa kulitan palabalan. Nag-iisip ko na dapat lumaban din ako. Hindi ako dapat panghinaan ng loob. Buti na tata. Ako pala yung mga sa pagod akong chip. Bakit kasi nagagano ako? Interesado po mga kaso. Anong nangyari? Answer the question. Isn't it great when you have sex with someone who's too weak and too drunk? You're raping! Raping! Anong kailangan kita
naman nakakaya. Kilala ko mga kliyente na kasi you want somebody that's practical and smooth. Not somebody sweet and timid like her. You're just being my own. Next time you got someone else. Yung nanay, sa buwan ka pa lang, nakakalimutan niya na wala ka na ibigay sa buhay ng pamilya. Ano ang problema? Oo, kamalasan. Kung makalimutan matalinong tao si Lilith, hindi siya magtatrabaho bilang Konstantino at Brenda ng dalawang mga makasarili at magsatrap ng mga tao. Pero sumisip na rin yan tapos. Yung lang. Hindi ko kapanan. Tama na yung makakadikit mo sa voice mo. Stay the hell away from home. That's correct. No! Hindi ko siya everything na nasa kapatid. For all I know, kaya ka naman sa lahat at sa masunod mga partners dahil sa pagiging pinawila at pagiging tingin mo kay Paborena. Tapos na ang pagiging good girl ko sa'yo. Dahil inisip mo ang malitang miss. Miss, tandaan mo ang ibang mga kumarala. Lahat yung mga tao ay pwede na ma-appreciate ng mga magandang katangian. Pati po yung mga kaso mapapanood niyo po sa Electronias. Sana po ay nasagot ko po yung katanungan niyo. Maraming salamat. Thank you, Miss JV. My second question naman po din, Adol. Reunion ni Joe. So, kumusta? Short episode. Pero through the years, actually, pag nag-uusap kami, we've been wanting, sabi ko nga sana one time makagawa tayo ng serie. And now na ginagawa namin yung Lilith Machos, nakita ko naman yung maturity niya as an actress. Lalo na sa ganitong klaseng role na ang daming dimension na kailangan niyang ipakita. Aside from makikita mo yung kanyang public persona as a lawyer, she also has to deal with a lot of things in her personal life as Lilith Matias, di ba? Katulad ng sinabi ni Jamie kanina, yung family issues niya, and of course, yung struggle niya with her co-workers. So, lahat yun, I think, pinaghandaan naman ni Jo. And so dun sa mga eksena, nakita ko kung paano rin niya ginawa na iba dun sa mga ibang series na nagawa niya before. Kita-kita yun naman po yung improvement sa acting, sa experience Oo, niya. ayun, lagi naman kami rin nag-uusap kasama si Ate Jo kung paano niya gagawin yung mga eksena. So, syempre bilang lawyer may mga limitations, di ba? When you do actual litigation in court. But ang importante kasi natatawid niya yung I think yun yung power ni Joe, yung empathy nung nanonood, madali niyang nakukuha because dun nga sa mga eksena na ginagawa. Thank you, Direk. Thank you. Congratulations to everyone. Thank you so much. Ito na naman yung bago mong show after ng successful na mga palabas mo before, no? Pero, syempre, ito hindi mawawala. How will this be different from those shows? Kasi parang dito ka lang yung sobrang binuli or parang mas masakit yung mga ginawa sa'yo dito compared dun sa mga nakaraan. Yes. Una po sa lahat, maraming salamat for being here. Thank you sa inyong lahat for spending your Saturdays with us. And yung sa question mo naman, Jimmy, oo, parang mas sa lahat ng nagawa ko, ito po yung isa sa matindi yung mga hirap na pinagdaanan. And at the same time,
iba siya sa mga nagampanan ko na po na roles kasi nga lawyer siya dito. So, number one po yun na makikita niyo yung pagiging iba ni Joe Benny dito kasi nga lawyer na siya. And yung mga pinagdaanan niya, na-milk po talaga from saan siya nag-start hanggang sa kung paano niya ginamit yun as a fuel para matupad niya yung pangarap niya. Ayan. Ano lang din yung reaction mo kasi kanina nabanggit ni Miss Jamie na sa'yo pala talaga mismo inspired yung story and they conceptualize it for you. Parang wala namang ibang pwede magbida kundi ikaw. Sobrang pinilig ako, ngayon ko lang narinig yun. Salamat natin, JB. Ngayon ko lang narinig na sinabi po ng mga writers. So, sobrang overwhelmed po ako kasi, ayun, at laki ng tiwala na binigay niyo sa akin na ginawa niyo to for me. Thank you, thank you. And then, syempre, coming from the success of Abot Kamay, kayo ang susunod, di ba? And yun nga, nabanggit na another new serye. So, eto, hindi ka ba nakakaramdam ng pressure or kasi syempre, ang hirap. Oh. Sa totoo lang po, oo, malaki yung pressure. Sobrang laki ng pressure, hindi lang po sa akin, sa aming lahat. Sa kay Direk, syempre sa production team, sa lahat po ng co-actors ko. But at the same time, I think it's a good pressure naman kasi mas magsisikap kami na magawa rin ng maganda, magampanan ng maayos yung mga characters namin kasi nga yung sinundan namin din is napakagandang show. Okay. Ayun. Paano yung naging pag-aaral mo rin, no? Para magampanan ng mabuti si Atty. Lilet? Kasi yun nga, dito pa lang yung mga ginagamit ng words, yung jargon talaga ng law, di ba? Na legal. Nanood po kami, pinanood ako nila Direk John ng series and pina-attend din po kami ng court hearing talaga with the production team bago nag-start yung taping ng Direk Matias. And every court scene po may kasama kami na lawyer talaga. Attorney Ben, yun po yung tumutulong din sa amin. At the same time po, pag sinusulat nila Ate Jamie, meron din naman silang consultant. And kapag may mga questions kami, kasi di ba mahirap magbitaw ng lines kapag hindi namin lang talaga naiintindihan. So, tulungan po talaga. Pag may hindi ako naiintindihan, tinatanong ko si Direk Ben, si Direk Joe, si Direk Adolf, and guide naman po na talaga nila kami bawat eksena. Gano'ng katagal bago ka nasanay with your role? Wala po, hanggang ngayon hindi pa rin ako sanay. Hindi pa rin ako sanay hanggang ngayon. So, maganda rin naman na siguro, para sa akin maganda rin po na hindi ako sanay kasi it keeps me on my toes every time kasi kailangan ko talagang pag-aralan. Hindi ko pwedeng sabihin na kaya ko na siyang mali-mali. Hindi talaga. Mahirap po eh. Yeah. Thank you, Joe. Last question lang po for either Miss Cheryl or Miss Ali kasi yun nga po, coming from the success of Abot Kamay and now may bago tayong menu serye na parang nakakurious din yung mga tao kasi ito yung mundo na hindi masyadong pinapasok pagdating sa soap, di ba? So, pagdating po ba sa afternoon prime, medyo may conscious effort na mag-attend ng mga ganitong klaseng kwento na hahaluan niyo pa rin ng drama pero merong parang educational aspect doon sa hindi pinapasok na world usually. Jimmy, actually, hindi lang siya sa afternoon soaps. I think it's the brand of Jimmy drama. We're always conscious to inject yung mga culturally and socially relevant issues. So, I think yun ang tatak ng Jimmy drama. Hello? Ayun. How do you think po na etong bago niyong show, how will it replicate siguro the success of Afternoon Prime and, of course, Abot Kamay? How will this replicate sana yung success? Well, we hope it's going to run as long as Abot Kamay na Pangarap is running now. Si Abot Kamay na Pangarap has been on air for more than a year. So we hope to replicate that success in Attorney Lilet Matias. Thank you po and congratulations. Yes, Miss Ali. Ako pangarap namin tinatawag na yung baki-baki ng Abot Kamay, which is a medical story. It's going to be a chance. And what we're so lucky na yung June management as extended Abot Kamay ang June, para maabot na nila ang medical chance. And yung medical chance, yung people, at yung Abot Kamay also
extended po pala ulit ang abang gabi. Congratulations po! Thank you, Sir James. Okay, then wala yung si ate guys, nandito rin ano. Pero, ang ganda ng cast. I mean, sana tumagal pa to hindi lang one season, di ba? Ano, Joe? Kaya mo pa ba? Ayun, sige. Then, actually, first question ko kay Miss Cheryl Cruz. Ayan, Cher. Hello, Cher. Ayun. Ibang klaseng kontrabida ka ba ulit dito? Hello. Matulong. Okay. Tumutulong lang at sinusuporta. Doon lang ako. Ayun, no? Kasi nga napansin ko, no? All shapes and sizes, kaya mong kamayan. No? Oo. I guess, isa sa mga requirements na nagiging isang artista, hindi lang isang veteran artista, ay naging angry ka. Pag tinawag ka, ang moments will be extravagant. Ayun. Pero madali bang tarayan si Joe Berry sa mga eksena ninyo? Paano yung preparation mo? Actually, of course, doing the same stuff every time or every now and again does get tiring and being super so sometimes I don't really believe. Kaya, pagka nakagawa ako ng mga characters is a blessing. Ngayon, pagdating lang sa mga ko kay this job, siya na for me, before na ako scenario ko kasi when I do other projects na nakapagpatalayan, usually kapit ko, mawait ko, masize ko, because nakikusap ko before is yung ako narayan ng tata, yung ako narayan na kasi I can do it or mas sa akin, mas bigger sa akin sa size ko. But then when this project came naman by chance, this is blessing in disguise, and then I learned that from my cousins, sa trying to use na, then panoorin ko si Joe, ang galing, natutuwa ka sa kanya na nag-ligas na. So, ever since, I look forward to actually watching her and actually doing scenes with her, and by luck, they learned that it is actually and not only that, I'm very, very happy because this is the first time working direct and the past year, nakaka-refreshing. Kasi parang hindi natin napakagaling na artista sila. Ayun. Pag-inom lang si Joe. Joe, ano sasabi mo sa mga magandang sinabi ni Sherry? Thank you po, thank you. Hindi po ako. Yan na nakakatuwa kay Jones kahit na hindi ko yung mga eksena namin. Talagang she never fails to make you smile because yung kanyang laughter sa set namin is just very infectious. Every time na nandun na si Joel, alam na namin, we think that it voice. Pero pagka ano naman siya, pag sobrang minsan, pag kami yung over, excited ka, ganyan. And then, syempre, nag-aaral ka kasi minsan, pag-isang ka. So, syempre, nag-aaral na kami dahil minsan, kamusta na, minsan hindi na yan ang kayo, or ano na yan, hindi dahil. So, we're all very concerned. So far, ito ano na ba, ito sa early na class. They're a very, very close-knit kind of production in the past. Dahil talagang, ever since nagkakaroon ng pandemic and after the pandemic, ito na yung pinaka-cast na parang talagang solid. Kahit iilan-ilan na yung aming mga TV plays before actually ito the fun natin. Kasi nga, kahit pa na lalabas before, analyze na natin ang isa-isa. Pag hindi kami nagkikita, ganun ang ma-close yung team. Sa ating yung mga siguro namin, tayo na tayo mismo, siguro na natin. Yung mga kakailangan yung mga pag-ibig. Kaya hindi sa akin. But it's a blessing na hindi mo so, sabi ko, at sana
this time, Sherry, walang bardagulan with Joe, ha? Dahil walang sabunutan tayo ni Joe dito. Wala. Meron din. Talaga lahat pinatulan mo. So, napaka-versatile. Sige, Joe, magsalita ka na. Pati, Joe. Sige. Diba? So, hindi ka ba nahirapan na si Sheryl yung tumatalak sa iyo? Sino si Matthew ba siya? Kita mo ay pag-plus 14. Sino yun? Okay, thank you, Sheryl. Pabalik tayo ni Joe. Ayun. Ikaw ba na-stars pa ka kay Sheryl? Sa may eksena Sa ninyo? na-discover. Kasi nagawa ko yung part ko kaagad. Kasi parang ang last yung from the run. Sabi ko yung iingay at lumagana eksena. Tapos nung nandun na kasi on ko yung siya, kakapit ko to. So natagay ako kasi sabi ko, thank you na lang talaga. Ang galing hindi siya. Okay, thank you, Joe. At gusto mo marinig yung ibang mga nang-api naman kay Joe dito. Sino ba kayo? Si Annalyn, si Sonia. Yeah. Sige, paano nyo nagawang apihin si Joe Berry? Annalyn muna. Hello po, good afternoon po sa inyo lahat at maraming salamat po sa oras na nandito po kayo. Bago ko po apihin si Joe, nagsasorry na po ako agad. Kasi naaawa po talaga ako sa kanya. Kasi ano pala, kahit rehearsal pa lang po namin, naaawa na ako. Kaya sinasabi ko na, Joe, sorry ha, may gagawin ako. Baka malakas, baka malakas yung boses ko, baka medyo masaktan kita. Nagsasorry na po ako kaagad para at least prepare po siya. So, yun. Pero, 70% naaawa po talaga ako kay Joe. Kaya, doon ko po nalaman na talagang mag-hit tong show namin. Kasi kahit ako, na inaawa ko si Joe, nakita ko pa lang sa TV, awang-awa na talaga ako kay Joe. Meron siyang factor na gano'n na parang susubaybayan siya. Kasi parang, nakakaawa talaga siya si Atty. Lily. So, yun po. Thank you. Thank you. Hey, Zonia. Hello po. Hapon po sa inyo lahat. Okay, ito yung pinaka-bagita kay Joe dito. Nagugulat din po ako kasi ito na siyang pupunong character na po ito, itong Trixie. And hindi ko in-expect na gano'n talaga kalala po yung character ko na sobrang evil niya towards Ate Jo. Yung iba't ibang klase ng pananakit yung character ni Ate Jo na nakita natin sa trailer nila. And mahirap po siya, nahihirapan po ako kasi personally hindi naman ako gano'n. Hindi naman ako masamang tao. Hindi ako nananakit ng tao ng gano'ng level. And nag-sorry din ako kay Ate Jo. Si Rosa Machine. Grabe ka. Oo, di ba? Ate Jo, parang ang dami namin pinagdaanan ni Ate Jo na gano'n kalala. First taping day pa lang namin, parang yun yung scene na binuhusan ko siya sa party ng juice and something. So,
Zonia. At salamat sa buong cast. Congratulations in advance. At alam ko tatagal pa ito. Parang abot kamay na pangarap. At pera. Maraming salamat, Sir Roy and last one. Yes, sir. Hello. My question po is for Bobby Andrews, like summer what will be your role in the life of Attorney David Simons, played by Marisa Baxa, and how's your working relationship with him? Anyway, ako po ito, first of all, this is the first time I worked with Joe. Initially, nag-work ko siya kasi nakikilala mo. And I have to say, Joe, telling this on the set, I was very impressed at her range as an actress. You know, typically, and secondly, my character basically is yung pinaka-boss niya, hindi ko siya gusto kasi nga, nakita ko yung ano niya, inisip ko, pagkatawa na yung offer ko. But in the course of the show, ma-impress niya ako kasi nga, kung nawa siya, so graduated pa ako class. And eventually, it turns around na nagtulungin niya yung pamilya. That's one of the twists dito sa story ko. So, I enjoyed it. I had a great time doing this show. Not only with Joe, but I worked with some of them before, doing it for the first time. And then Adolf also. This is my second time. My first time in the show. And it was a wonderful experience for me. So that's it. Yeah, for me, this is the first time working with Joe. And it's different. Joe is different. Kasi, when you see her set, the pictures that but once we hit our, once on the set, together, she completely transforms together. She's serious. Everything she does, one thing that's usually pinahama yung mga yes. And so it's like kind of raw acting with that scene na hindi mahirap padala sa eksena. Isa rin kasama ko, the family ko ay Cheryl, alam ko si Zonia. So, yung dynamics here, I worked with Cheryl before, and yung Zonia, this is my first time working with her. Pero iba rin yung pinakita naman nila sa trailer, highlights yung mga pang-acting. Pero hindi nyo makikita. Ang aabangan nyo sa show, yung layers, yung layerings ng character. Ano yung sabihin? Hindi masama si Cheryl dito. She's not an evil step on. And like, even Zonia is not an evil step on. You will understand kung ano yung nangyari nila. And hopefully, in this show, speaker video on, sana after 7 years, sa next chapter na nila, yes. And also, hopefully I hope this show inspires people na in spite of your disabilities, your standings in life, na you can try out. Yan ang hope ko ang show. Thank you very much. Hello, good afternoon. To all the press, maraming salamat. Also executives, the talented cast and crew, all the wonderful people. So, ako, Tron Montero, and I'm playing Attorney Spanky. Tapos, Attorney Spanky is, syempre, I think, the favorite law prof of Sila Joe. Is it true? So yun. Also, I play, parang best friends ni Nasa Plaza. Si tapos, I just want to say, thank you so much kasi this is my first time working with Aldo, with Sila Joe. Tapos,
this is my first show sa GMA, actually. So, maraming salamat for the opportunity. And I just am in awe to support this wonderful young cast. And hopefully, there will be more and more blessings for us and more days and sana seasons for all of us. So, good. I just want to say thank you so much for inviting me. Thank you. For Sir Lloyd and Sir Bob, how about your working relationship with Miss Iris and Maxa? Yes. Well, for me personally, I've had very few scenes yet with Iris and Alexa. I don't know what I should say. Anyway, let's just leave it at that. Well, I said I'm with Miss Iris and Alexa. Pero with Lloyd, what happened, right? Lloyd, would you like to share? Ako naman, the last time I worked with Barcelona was for a film called Sa Palama, with John and Richard Gomez. And then with Bobby naman, we were fortunate to get a chance to work with Piolo and Rudy a long time ago. But as far as I said, this is my first time in a while. It was so together, and I was thrilled na medyo komplikado yung this is the law series, and I think nag-umpisa yung kwento, i-introduce muna kung ano yung naguluhan sa buhay ng Joe, and then eventually may mga papasok ng mga cases at doon matututo ang tao. Kasi dahil naman si John umasa. So, makikita nyo, siya na nag-i-explain, maintindihan nyo talaga. Kasi marami kami courtroom scenes at kung hindi ka talaga susubaybay, mawawala ka. Pero dahil siya ang one of our leading lawyers, at napakalinaw mo na mag-explain ka, Joe, I must say, yung talagang maano ka, mahuhuli ka. And I hope that yung mga manunood, sumaybay nila dahil marami silang mapupuli kahit hindi nila problema personal, maaaring may kilala silang meron ng sitwasyon. At malalaman nila kung anong pwede at ano pwedeng gawin, ano ang suportahan ng batas at ang gawin. So that's what we're very proud of. Kasi wala pa ako napapanood, at least on GMA, the foreign shows pa lang. But GMA tackling this kind of stuff. And using someone like Barry to be the center of the story. So I hope makakagawa natin. So, thank you. Thank you po. Thank you so much, Eka. Next we have Mr. Robin Gonzalez. Okay. My first question is for Jason Agalos. Jason, di ba ang role mo dito is a lawyer? First time bang maging lawyer in a project? I hope that remains For example. And may mga nasasabi, isa sa pinakamahirap na labanan ng isang artista ay yung isang lawyer or attorney. So, paano mo hinarap ang pagsubok ng role mo? Una po siya, thank you sa pagpunta ko sa amin na videoan at kailangan po namin ng tulong. Siyempre po, mahirap gumanap bilang isang abogado kasi hindi po kaya ng mga una kong ginagawa na labas yung emotion. Ito po bilang abogado ka, wala ka dapat kinakampihan, kailangan makita ng tao na neutral ka talaga, na nandun ka lang sa katotohanan, nandun ka lang sa batas ng mga panig. Gaano kalayo? Kasi di ba board member ka sa tunay na bulan? Tapos di ba attorney ka? Anong mas mahirap sa iyo? Ay, may mga pagkakaparehas ko, kaya po ng microphone dito, hindi po ginagamit namin doon. Pero, yun po, yung ang aming naman ito, to serve and to protect. So,
Pares lang po. Pares lang na kami nasa panig kami ng katotohanan para sa tatay. Ayun, thank you, Mr. Presidente. And next question. So also, the same question to Mr. E.A. Guzman na masaya-masaya ang puso sa mga oras na ito. E.A., pang ilan role mo na to bilang attorney? Ito na lang para mas pinag-ibig. Thank you very much. Maraming salamat po. This is my first time to play the role of a lawyer. Very challenging, pero at the same time, yung challenge na yun is ginagawa kong motivation. And yung paghahanda ko naman po to portray this role is nagkaroon din ako ng mga texts, especially sa mga nuances, and then nanood din ako ng mga movies about cases, and mga court scenes, etc. So yun po yung ginawa kong paghahanda for 11 days. May isang specific akong show na pinanood na parang law series or courtroom. Kumbaga yung madalas ko pinapanood yung mga court scenes po eh. Yung mga talagang like din sa mga YouTube. Nanonood din ako yung like sa mga pagkatalo. Especially yung recent lang po yung kay Johnny Depp. Yan, yung sa Netflix, pinanood ko siya. And tinapos ko siya para at least meron ako idea. Paano gumalaw, paano magsalita sa lawyer. And since hindi ako pwedeng kasuhan pag tinanong ko to, kumusta ka ngayon, E.A., na malapit ka ng ikasal? Kailan ba ang kasal? Ngayon po wala kang dapat kasuhan dahil talaga namang alam na po at very happy. Sobrang masaya po yung puso ko ngayon. And ang sarap na ipagsigawan na engage na kami ni Shaira. So, ngayon po siyempre, I would like to take this opportunity na mag-thank you sa ating mga bosses sa GMA, kay Ms. Sharon, kay Ms. Ali, kay Mr. Dennis, kay Ms. Dave, for giving me the opportunity kasi po, ayun po, nag-iipon ako and talagang don't worry po, I'll give my very best sa lahat ng mga proyekto yung binibigay niyo sa akin and thank you for the trust po. Ayun, pero wala naman, kamusta kami ni Shaira, sobrang happy and both sides sa families namin. Sobrang proud sila sa amin kasi finally nailabas na namin and yung date ng wedding year pa lang po yung meron kasi si Shaira is nag-aaral po po so ang gusto niya talaga is makatapos ng pag-aaral which is binibigay ko naman sa kanya yun and this year siya magtatapos and then after that siguro a year pa ayusin namin lahat gusto namin palanado gusto namin maayos. So, 2026 is the target year sa wedding po namin. Ayun, congratulations. Hintay namin na 2026. Yes, so thank you very much. Thank you. Yeah, and my last question is third year na po yun ang lihat mag-yes. So, yes. My last question is for Annalyn. Ikaw din, same question, Annalyn. Lalo ikaw, bata mo pa, di ba? Pero abogada ka dito. Ano ginawa mong preparations? May ginaya ka ba o pinanood? Actually, pinanood ako ng Attorney Buyong Bu. Yung lawyer dito, para siyang case drama series. Oh, okay. Na yung lawyer ko na yun ay autistic po siya. So yun po yung pinapos ko dito talaga lahat. Tapos creative po ako rin ng Suits sa Netflix. Puro mga about law din, mga court scenes. And I came from a family of lawyers. Oo, sino lawyers? Yung lolo ko po, Crystal. Dito ko, lawyer. Mga pinsan ko, lawyers. Even my sisters, studying law sa San Pedro. Ikaw yung pinangarap mo ng lawyer? Pinangarap ko po, pero hanggang pangarap na lang talaga siya. Kaya gusto ko lang sabihin sa dad ko na eto na yun, kahit hindi man ako naging lawyer sa totoong buhay, naging lawyer naman ako dito sa show. Pwede nilang ibalik-balikan, i-pause and play. Pero pwede pa naman, bata ka pa naman, pwede ka pa mag-aaral. Sana! Anyways, thank you and congratulations po. Thank you. Thank you, Sir Ronald. Next we have Mr. Neil Ram. Like my question sa ating mga younger cast members. Kay Zonia, kay Hannes, kay Joaquin. Given na marami tayong mga kasamang veterans sa cast mo,
may pressure on your end to do better than usual in interacting with them during the scenes? Hello po, my name is William Roboso. I think there's pressure in this book. Sometimes I feel like I eat myself up not from the pressure that I'm giving myself because I feel like I have to do better because I'm in front of such amazing actors in this cast. Pero I do my best po kahit may kasama si Ate Jo kasi yung mga lines ko hindi ko makuha. She whispers to me na lang ano may lines tayo? Basta hindi ko siya masabi ng hindi. Bubulong na po ako. Itulungan na po ako. Honestly nadala ko po yung live na kasama ko si Tuloy, Pudrita, always mga kasama ko. Ms. Zonia, always po support. Thank you. How about you, Sonia? Ano masasabi mo? Pressure ka ba? Yes po, pressure. Kasi syempre, makikita ko ka-excite si Tito Bobby, Sherry, Ate Jo, yan. So, parang kailangan talagang one take lang. Dapat hindi ko na magkamali. Dapat galing lang naman. So, ginagawa ko po talaga yung best ko. Parang gabi pa lang yung mga taping. Inaalam ko yung script ko, nag-memorize ng lines. Pero syempre, magkakaroon ko talaga ng times na mag-block ka, hindi mo masabi yung lines mo. And nandiyan naman po sila dito. Lahat po sila dito. Very supportive and hindi naman po sila nagulang na i-cheer ako and tulungan po ako sa mga eksena. How about you, Hannah? Yes po, same po with what David said. In the sense that the pressure nga po kami, pero I think it's a good kind of pressure. Kasi po, we're privileged enough to have veteran actors acting alongside with us. Pero hindi po sila yung veteran actors na parang hindi nakabakit kami in that movie. Pressure kami in a good way to perform. Kasi support sila. And then they guide us. Si Ate Jo, dahil ko po kasama sa eksena, si Tita Rian, si Tita Sherry, si Tito Ariel. They're all very supportive over my choices and nuances as an actor. So parang nakaka-confidence ako to show who you are authentically through your character. Observing yung habang nagtatrabaho kayo, yung mga specific things na kayo natutulog o natutunan along the way from your veteran co-stars. I learned a lot from doing TV with Tito Lloyd, Pudrita, lalo na pag-aaral ko po yung mga lines ko, kaya parang kami, kasi minsan mabilis po ako magsalita, nawawala po yung message na eksena. So ayun, and other things, like nuances na I got from sina Sir Bobby, para sila mag-aaral, parang na-take home ko lang mental notes na maybe I should try like this next time. I don't know. Yes, lalo na po kay Miss Sherry kasi siya yung mom ko po dito and kami yung magpapahirap sa buhay niya. So, kailangan talaga ako as Trixie maging masama yung character ko po towards Ate Jo. And natulungan po ako ni Miss Sherry kasi by watching her, nakikita ko kung paano kontrabida si Miss Sherry. And naalala ko po yung pinili na advice na yung boses ko, pwede kang maapektuhan sa boses mo kung gano'n kataas, gano'n kalalim. And na-try ko po talaga sa sarili ko, sa mga eksena ko, and very effective and very thankful ako ng Miss Sherry na nasabi niyo po yun sa akin, na-share niyo po yun sa akin. Sa akin naman po, since yun nga po, ang madalas kong eksena is si Ate Jo. Ang pinaka-na-observe ko na talaga sa kanya is as younger actors, we tend to over-prepare. Magkakataman na wala ka sa eksena. And pagdating sa eksena, parang i-shot ka sa ito. Wala na yung feeling sa'yo, wala na yung mood sa'yo. So, ang tumunod po kay Ate Jo talaga is more so living in the moment talaga. Pagdating ko sa eksena, pagdating ko sa set, tsaka mo namin nagagana. And it's like switches with it. Ganun po kasi nangyayari para kay Ate Jo. And I think I found that what she does works best in para sa akin. Kung gusto ko yung mga Ate Jo.
Lastly po, could you tell us a little bit about the character of the show? As paano kayo nakarelate? So, fun fact about my character. Kahit ano po ako tingnan, nililig po siya mag-bar tsaka Then isa po, doon po kami mga first scene ko po kasi sa mga kasama ko po mga kilala ko po si Zonia sa mismong bar. Nakatingin ko po siya. And doon po yung parang first scene namin tapos nag-vlog ka pa nun, nag-vlog ka pa nun. Tapos nagpapasik na po ako, nilapinag ko siya. Ma'am, ganyan, dito ko dapat. Nakaka-relate ko lalo yung bar hopping, meeting girls. Nakaka-relate naman. Pero I'd like to plead the fifth. Yeah. Okay. Ako po medyo malayo po siya sa personality ko yung character ko. Kasi si Tracy, yan, hindi mag-party, lagi umiinom, lagi lumalabas na hindi nagpapaalam sa magulang, ganyan. Ako po, personally, mabait po. Mabait po ako, anak. Hindi po ako mahilig pumarty. So, at least dito sa character ko, na-experience ko siya, di ba, na nagagawa ko siya, na hindi ko sinusunod yung mga magulang ko rin. For my character naman po, si Melanie Matias, I think very similar po kami in the sense na we're listeners. Saka mamili ko kami sa tao na hindi inner circle. Kung makikita mo po talaga kasi ang pinaka-close ko dito sa there's a friends ko talaga. Kasi sabi ko, bakit ito kapatid ko na our house? She's very protective and caring of with them because she sees na she wants to care for her. Kasi yun ako, napaka-harsh ng ko sa kanya. So, very similar kami ni Mel. Hindi in the sense na listener kami, ipagkakit kami, very protective kami of our circle. Thank you, that's all from me. So, thank you so much. One last to wrap up our Q&A. That's Mr. Aaron Eusebio of GMA Network of present sa TV. Paano niyo po make sure na tama yung mga proceedings na ipapakita namin sa series? So before the script is sent out to the actors, we go through a consultation. And then, magdala yung mga legal terms, the procedures, legal processes. Of course, the story, buo na kasi siya. And so what I do is make sure na correct yung sinasabi nila, correct yung proseso sa korte, especially pagka ganang eksena sa loob ng court, I have to be there. I have to be there to assist the actors. Second question, Your Honor. Baka po, hindi nyo alam na napapanood natin si Atty. sa TV. Yung sa scenes niyo po, sa Royal talagang hindi po kayo sa ko nakakilala sa inyo. Mapapanood po ba namin kayo dito sa Liverpool sa Royal? Surprise. And for Joey, Joey, ikaw kung tatanungin ka ako anong things yung gusto mong mapakita mo sa series, personally, ano yung gusto mong ipakita mo? Right now po kasi, nakapunta na po kami gusto mong pang-tax rating sa namin ng case sa Bangka. Kasi before, may interesado ko doon. Kasi dito, alam ko pang tutulungan ni Director Dennis about the processing ng isang bangka. Kung ano na dapat mapunta. So, ayun po, abangan ko yun. Yun po yung first case na. So, pero bakit mo parang gusto mong personal na ipakita sa series? Kasi po, for me, napakalaking effect yun. Kasi, pinag-usapan niya sa child. And buong buhay niya yung mababago. Doon nag-start eh. Mababago yung buhay niya kung saan siya mapupunta, kung sa tama o sa mali. Naging tama o maling tao siya mapupunta.
Yun lang po, thank you, may nakapan namin yung show na sa afternoon.